health insurance ng mga mayayaman. Ito lang kasi ang nag-iisang insurance na hindi mo kailangan magkasakit para makapag-claim at ang malupit, tutulungan ka pa nito maging healthy so walang tapon o sayang. Actually, nagawan ko na to ng content last year pa. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakatalo dito. At ito lang yan, Vibrant Critical Illness ng FWD. Nasa 4K per month lang ang minimum neto for 30 years old female. Unang benefit, bibigyan kayo ng pera pang monitor ng health nyo through checkups or laboratory or APE. Bale, 0.2% ng coverage mo ang makukuha mo for every 2 years. For the sake of discussion, example, 5 million yung coverage na kinuha mo rito. So, 0.2% nun is 10,000. So, yan yung makukuha mo every other year. Ito pa ang pinakamalupit, 6 times kang pwedeng makapag-claim. So, kung 5 million yung coverage mo, meaning nun 30 million yung total coverage mo for major critical illness. Sa iba, one-time claim lang, wala na. Sure na sure ka ba na isang critical illness lang ang mararanasan mo sa buhay? Ang problema kasi sa mga one-time claims, kapag di ba nakapag-claim ka na, nawala na, at kukuha ka ulit ng bago, ang tendency niyan, it's either hindi ka natanggapin, o mas mahal na yung babayaran mo para sa insurance kasi may history ka na ng sakit. Dito sa Vibrant, kahit magamit mo ng isang beses, covered ka pa rin. Kasi nga, 6 times. So, kahit ulit ka magkaroon ng malubang sakit, example, cancer, bumabalik-balik yan. So, kung ganun yung mangyari sa'yo, di ka naman mamroblema. Mabubuhay ka talaga ng matagal. Next is yung recovery benefit. May matatanggap kang 2% of the coverage buwan-buwan for the next 6 months. After mo magkaroon ng first critical illness, so bukod pa yung matatanggap mong claim doon sa major critical illness. So, going back sa example natin, 100,000 yung matatanggap mo buwan-buwan. So, hindi mo na paproblemahin yung mga gastusin sa gamot or other gastusin after mong ma-hospital. Kasi most likely, hindi natatapos yung gastusin after mong makalabas ng hospital or after ng surgery o kung ano man. Next benefit, minor critical illness. Hindi mo kailangan magkaroon ng malubhang sakit para makapag-claim. Kahit minor critical illness lang yan, tatanggapin yung claim mo. So, 20% yan ng coverage mo. So, in our example, 1 million ang matatanggap mo. Example, early stage cancer. Kapag na-diagnose ka niyan, hindi mo kailangang hintayin lumala para makakuha ng pera. So, maagapan mo kaagad. Next benefit, kung ma-disable ka, ma-aksidente ka, lahat ng kulang mo, si FWD na ang magbabayad. Example, 10 years yung pinili mong plan. Kaso, nung pagka second year mo o 2 years pa lang, na-diagnose ka na ng critical illness. So, dahil dyan, yung natitira mong 8 years na hindi mo nababayaran, yung company na yung magbabayad para sa'yo. So, focus ka na lang talaga sa pagpapagaling. Next benefit, pwede rin itong maging life insurance. So, kung nagtatanong ka na, paano kung hindi ka naman namatay sa sakit, no? Namatay ka sa aksidente or sudden death? Dahil pwede itong maging life insurance, may matatanggap pa rin yung mga beneficiary mo o yung mga taong maiiwanan mo. So that's why walang tapon tong insurance na to. Another tanong, paano kung hindi ako nagkasakit kasi healthy living ako? Ginawa ko lahat ng paraan para maging healthy ako. Ayoko naman na para lang makuha ko ng pera dyan sa insurance na yan is pababayaan ko lang bigla yung sarili ko. Good news, kung ganyan ka, hindi ka pa rin talo, hindi pa rin sayang yung pera mo. Kasi kapag nag-mature yung policy mo, ibibigay na lang yung buong coverage mo. So hindi ito yung thank you na lang kumita yung insurance company. Dito kapag hindi mo nagamit o hindi ka nagkasakit, bawing-bawi pa rin yung binayad mo. Oftentimes, mas maliit pa yung total na binayad mo kaysa dun sa coverage mo. At eto pa, may options ka rin na magdagdag ng mga riders. Una is yung hospitalization. May matatanggap kang pera araw-araw na ma-admit ka. Example, 3K yung coverage mo, 3K araw-araw yung matatanggap mo during the days na na-confine ka. Kung sa ICU ka naman na-admit o ma-confine, times 2, dodoble. So kung 3K, magiging 6K araw-araw. Next rider is papalaki naman yung insurance coverage mo. Tapos additional 20% kung sa ibang bansa ka na deads. So plus 1 million din yun. Additional protection to para sa mga OFW o sa mga taong mahilig mag-travel overseas. Na-extend pa yung insurance na to sa asawa mo. Kumbaga parang nalibre na rin siya ng insurance. Next naman, accidental rider benefit. Additional coverage to kapag na-deaths ka through accident. Ang kagandahan nito, triple kung sakaling Philippine public holiday nangyari yung accident. Good to kasi syempre pag holiday, more likely gumagala tayo niyan, nagka-travel tayo niyan. So kung usapang company naman, FWD ang isa sa pinakamabilis magbigay ng claim. Pwede kang magkaroon nito kahit mag-apply ka lang online. International company to at regulated ng government. So paano naging advantageous siya? Kasi sabihin natin example, sabay-sabay magkasakit yung mga Pilipino o sabay-sabay naman na deaths for some reason. Knock on wood, wag naman sana. May tutulong na funds mula sa ibang bansa sa pagbibigay ng mga claim. Sa sobrang ganda nito, mapapasabi ka na it's too good to be true. But it's actually legit and true. Remember, na sinusuri naman palagi ng Insurance Commission yung mga policy bago nila bigyan ng go signal yung mga insurance company na i-offer to sa public. And based on my years of experience, statistically feasible naman to. Yung premium ng Vibrant doon sa coverage. And remember, ang mga critical illness health insurance is hindi namimili ng hospital dahil cash ibinibigay yung claim
claims. And syempre, obvious naman, lahat naman ng hospital tumatanggap ng cash. Kung sakali naman yung nagastos nyo is mas mababa pa doon sa natanggap nyong pera sa claim. Personal money mo na yung sobra. Pera mo na yan. So kahit saan mo pa yan gastusin, ikaw nang bahala dyan. Tandaan na mahalaga na may health insurance tayo para hindi natin magalaw yung savings natin o yung mga pinag-ipunan natin. Hindi natin magalaw yung mga asset natin o hindi tayo ihingi kung kani-kanino man like sa mga kamag-anak. Madalas kasi sakit ang umuubos sa wealth ng mga Pilipino kapag binibuild nila to. That's why you need to solidify your foundation or yung tinatawag natin protection assets. Ngayon, alam niyo na kung bakit tinatangkilik to ng mga mayayaman. Despite na pricey siya, sulit naman sa ganda ng mga coverages. Ganito, baka sasabihin nyo sa akin, baka naman marami pang terms and conditions yan na komplikado. O baka naman may mga 5 prints dyan sa kontrata hindi mo sinasabi sa amin. Pwede nyong i-click yung bio ko, mapupunta kayo doon sa Facebook ko. Send lang kayo ng message sa akin doon na Vibrant Contract para masend ko sa inyo yung sample contract nito. Tapos kung interested talaga kayo dito, pwede ko kayong gawa ng personalized quotation na nakaayon sa age mo, sa budget mo, at sa coverage na gusto mo. Pero just in case na namamahalan kayo dito sa Vibrant Critical Illness, I recommend yung FWD Set for Health. So pwede nyong i-search dito sa TikTok yung Keljas Set for Health para mapanood nyo yung video. Parang Vibrant lang siya pero pang masa. Kung gusto nyo magkaroon ng pinamagandang health insurance na to, message me sa mga socials ko. O kaya naman sa Facebook ko, Michael James Corvera Hermano. Or answer the Google form link in my bio. Then choose insurance as your inquiry. Tulungan ko kayo.